Bilang isang leader sa Golden State Warriors, nagpapakita ng mataas na pasensya itong si Stephen Curry patungkol sa kanyang kupunan na mapahanggang sa ngayon ay wala pang ginagawang mga pagpapapirma sa free agency at wala pang ginagawang trade para mapabuti at mapa-improve ang kanilang kupunan. Pero ayon mismo sa pinaka-latest na sinabi ni Stephen Curry via NBC Sports, magkaiba raw ang tinatanaw ng isang tao. Para mismo kay Stephen Curry, yung kanilang confidence o tiwala sa kanilang sarili ay nakadepende mismo sa kanilang identity na kanilang binuo sa mga huling 3 NBA season. Mayroon naman silang magandang team at maganda naman daw yung kanilang composition. Pero eto mga idol, we do know we need some pieces to help get us to the next level. Kung mapapansin nyo ay naging desente lamang po ang naging komento nitong si Stephen Curry patungkol sa kanilang off-season. Pero sa huli, sinabi niya na alam nila mismo na kinakailangan nila ng iba pang mga additional players para sila ay makapunta sa next level. Sa puntong ito ay low-key lamang po na nagde-demand itong si Stephen Curry na sana ay makakita na siya ng pagbabago. Lalo lamang po na natatagalan ang kanilang pagpapapirma ng mga free agency. Especially si Al Horford na mapahanggang sa ngayon ay naghihintay pa kung kailan matatapos itong kay Kuminga. Kung si Stephen Curry na mismo ang magsasabi na sa mga ganyan na kinakailangan nila ng pagbabago, ay dapat na seryosohin ito ng management ng Golden State Warriors at kinakailangan nilang bilisan ang kanilang mga plano patungkol kay Kuminga. Sa ibang balita naman, nakatanggap lamang po ng 2 national televised games ang Brooklyn Nets para sa panibagong season sa 2025-2026 NBA season. Ang kanilang unang laban ay versus Minnesota at pangalawa versus Chicago Bulls. Limitado lamang po ang kanilang national televised games sapagkat sila ay nagre-rebuild pa. Meron silang mga dekalibring players na hawak noon, itong si Mikal Bridges, pero ito ay kanilang i-trade sa kanilang karibal na New York Knicks. Sa ngayon mga idol ay patuloy pa rin pong nagre-rebuild itong Brooklyn Nets at kanilang pinakawalan nga rin ho si D'Angelo Russell na sa ngayon ay nasa Dallas Mavericks na. Ibig sabihin nito, maliit lamang po ang interest ng mga tao na panoorin ang gantong kupunan at masasayang lamang ang kanilang ilalaang schedule o slot sa Brooklyn Nets. Alam natin na priority mismo ng NBA yung mga sikat na team na malaking team na siyang makakahatak ng malaking viewership at bilang resulta sila'y makakahatak rin po ng malaking kitaan. Sa bandang huli, negosyo pa rin po ang lahat. Kung ikaw ay nagre-rebuild, kung ikaw ay mahina, expected na hindi ka talaga mailalagay sa priority list ng NBA.